Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli nandito na naman po inyong lingkod, Epipanyo Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epipanyo Labrador. At sa ating pagpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay at tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At maging sa ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay, tumututok. Maraming salamat po at maging sa ating mga bagong mga subscribers na makakasama po natin palagi dito sa ating programa na nakikisa sa ating pakikipaglaban po sa mga abusado, mga politiko na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Maraming salamat po. At syempre binabati po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum. At pagiging sa ating mga kababayan na patuloy po na nananalangin para po sa inyong lingkod, maraming salamat po. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, sapat na ho sa akin na napakaraming Pilipino na nakikisat. Tayo po ay sama-sama na nakikipaglaban-laban po sa mga magnanakaw at mga traidor dito sa ating bansa. Mga traidor na nag-uuring mga anghel ngunit mga demonyo na sumisira sa karapatan at sa magandang imahe ng ating bansa. Salamat to at marami ho nakikisa upang ako'y samahan upang makidigma laban ho sa mga politikong iniisip lamang ang kanilang mga sarili. Mga politikong mapagpanggap na akala may mapagmahal sa bansa ngunit ang kanila lamang pinupuno ay ang kanilang mga bulsa samantalang tayo ay salat sa lahat ng bagay. Maraming salamat po sa mga kababayan natin na patuloy po na nakikisa. Naway lagi po namin kayo makakasama sa araw-araw na tayo po ay tumatalakay patungkol po sa kawalangyaan at sa mga taong traidor na mayroong katungkulan sa ating bayan. Maraming salamat po. Okay, this morning we will talk again about the shortcomings of every agency in our country. Because of the many corrupt politicians who are in positions and our government who only think about their own welfare. Ha? Dahil ho, nakikita na ho talaga yung kanilang mga kahayupan. Dinadaan na lang ho nila sa patalinuhan kung papaano nila maitatanggi at papaano nila makukuha ng sikreto nang hindi nalalaman ng ating mga kababayan yung kanilang mga galaw. Pero salamat na lang sapagkat ang Diyos na rin ang naghahanap po ng paraan sa pamamagitan din ho ng tao na nasa gobyerno na kung saan inuutusan niya para ilahad ang lahat ng mga kabulukan ng mga tao na nasa gobyerno ang iniisip lamang ay ang kanilang mga sarili. Alam niyo mga kababayan, ayon ho kay Deputy Ombudsman Cyril Ramos na lumalabas ho na ika-6 na pinakakurap ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia o sa Asia Pacific. According to him, the Philippines is losing around 700 billion or around 20% of the country's total budget appropriation yearly due to corruption. To corruption. Yan ho ang sabi niya. Uulitin ko ho, para po doon sa mga kababayan natin na hindi masyado nakakaunawa ho ng English, katulad ko ho. Ayon ho sa kanya, nalulugi ang Pilipinas
ng humigit kumulang 700 bilyon o humigit kumulang 20% ng kabuuhang paglalaan ng budget ng bansa. Taon-taon ha. Ibig sabihin kada taon. Dahil sa katiwalian. Nino, nung mga traidor ng mga politiko na ang iniisip lamang ay ang kanilang mga sarili. Mga politikong traidor na nagsasabing mahal nila ang kanilang bansa pero pinapahirapan nila mismo ang mga kababayan nila mismo sa sarili nilang mga bansa. O sa sarili nilang bansa. Biro nyo kung 2 taon. 140 billion na. Kung kung 4 na taon, ilan na? 280 billion na. 200 billion. At 280 billion ang nakikinabang yung mga korap at mga walang yang mga politiko na ginagamit yung kanilang mga kapangyarihan para lang magpayaman, samantalang tayong mga Pilipino na umaasa sa kanilang tungkulin, umaasa sa kanilang pagiging tapat na politiko, ay naghihirap, nagdurusa. Mga kababayan, papayag ba kayo? Taon-taon Sino nagsabi nito? Mismo ang deputy po ng ombudsman. Sinabi po mismo yan ni Deputy Ombudsman Cyril Ramos. Siguro naman, hindi paninira to. Dahil pwede siyang kasuhan. Bilang nakatalagang Deputy Ombudsman, sinasabi niya to para gumising na tayo sa katotohanan. Kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating bansa? Sino ba ang niloloko ng mga politikong ito? Hindi ba't yung mga naniniwala sa kanila? Hindi ba't yung mga bumoto sa kanila? At sino ang naaapi dito? Sino ang nag-aargabyado? Sino ang naaargabyado? Hindi ba't ang ating mga anak? Hindi ba tayo? Na mga mamamayan na dapat nakakatanggap ng perang yan para matulungan tayo. Sino nakikinabang? Yung mga malalapit lang na tao sa mga politikong yan na mga puro magnanakaw at traidor sa ating bansa. Di ba? Biro nyo Hindi po libo pinag-uusapan dito. Bilyon-bilyon ho. Na pwede na sana makatulong sa ating bansa. Hindi rin yata nakita at hindi rin siguro alam ni Robin Padilla. O alam man niya, nagtatanga-tangahan lang siya o nagbubulag-bulagan siya sa katotohanan na ng panahon ng amo niya, nangyayari taon-taon na nalulugi ho ng 700 billion ang ating bansa. Tikom ang bibig ni Robin Hood. Tikom ang niya, bibig. Bakit? Takot siya kay Digong. Hindi uubra yung kanyang pagiging bad boy. Hindi uubra yung kanyang pagiging, di ba? Pahimurin nga to sa sa puwet ni Digong nyo. Hihimod to lalo na yan si Bato. Para po hindi lumabas na tayo po ay naninira, Ayon po mismo sa ombudsman na itong si kung di ako nagkakamali ho, itong si Martires, Ano po ba ang sabi ni Martires? Baka ho kasi magkaiba yung sinasabi nito ni Ramos at ni Martires. Pakinggan ho natin at alamin natin kung anong sinasabi ni Martires. Baka ho kasi magkaaway itong dalawa. At hindi rin po tayo lumabas na nagchichismis lang ho dito. Ayon ho kay Martires, ang korupsyon po ngayon sa Pilipinas ay nagiging parang passion. Parang passion na lang daw. Ulitin ko, sabi niya, now, corruption in the Philippines is becoming like passion. It becomes a fad.
Ito pa po yung sabi niya. Because money becomes power. And if you have money, then you're really popular. Corruption incident is going up in all agency of government. And you'll be surprised. Ano nga bang ibig sabihin no? Bakit niya nasabi yun? Mga minamahal kong mga kababayan. Para po lubos na maintindihan natin, ito pa po yung sinabi niya na matutuklasan ho natin dahil na po siya na mismo po ang nagbunyag ng mga nangyayari ho ngayon dito sa ating bansa at sa iba't ibang mga departamento na meron tayo dito sa ating bansa. Sabi pa po niya, mayroong mga departamento ng gobyerno na hindi nyo alam o akalain ay korap. Akala ninyo natutulog lang pero mas korap pala. Mas korap pala yun sa ibang ahensya ng ating gobyerno. Yan po ang sabi niya. Akala nyo hindi korap kasi nananahimik lang. According to him, there are government departments that you don't think are corrupt. You think they are sleeping, but they are more corrupt than other government agencies that you think are corrupt. Yan po ang pagkasabi niya. Siya na po mismo may sabi niya. Siya na po mismo nagsabi, mayroong mga agency sa Pilipinas na nananahimik lang. Kaya pala nananahimik, busy sa pagnanakaw. Ngayon, bakit hindi ito ang banata ni Robin Padilla at pagalitan? Bakit hindi niya i-google yung oras niya para hanapin kung sino yung sinasabi nito ni Ombudsman Samuel Martires na lumulustay ng pera ng taong bayan kaya hindi tayo nakakabili ng sarili nating spy plane. Kesa naman ang ating sisihin yung mga tumutupad lang ng kanilang mga tungkulin. Kesa naman ang tirahin nito ni Robin Padilla yung mga walang kamuang-muang na nagbubuhis na nga ng buhay sa gitna ng karagatan para lang madepensahan yung ating bansa. O ngayon, kayo mga senator dyan, makinig kayo. Para hindi masayang yung mga sweldo na binibigay namin sa inyo dyan, bakit hindi nyo imbestigahan nitong si Samuel nang malaman natin kung anong mga departamento yung sinasabi niya? Nang sa gayon, hindi lumabas na nagpapapogi lang kayo dyan at lalong hindi lumabas na mga inutil kayo. Uulitin ko again. So that what the people pay you is not a waste of money and so that you don't go out just making a name for yourself in the Senate. Talk about it in the Senate and investigate Samuel Martires as to who he says those departments are stealing people's money without going out. You are worthless. Para naman hindi masayang yung aming mga tax na pinapasweldo sa inyo. Lalong-lalo ka na, Robin. Ikaw pa naman yung pinakatanga dyan. Ikaw yung parang dyan nagmimistulak ang pusa. Singit ka na singit dyan, di mo pinag-iisipang tulonggis ka. Yung bigote mo na yan, pag hindi mo pa yan pinatanggal, ako bubunot niyan. Huwag mong hintayin na yung buhok mo na parang buhok ng adik, ako pa magkalbo sa'yo. Huwag mong daanin sa bilang isang senator, Eto, payo ko lang sa'yo, tol. Huwag ka magmukhang adik dyan. Ikaw nagbibigay ng kapangitan dyan. Maging ehemplo ka, pati sa pananamit mo, pati sa buhok mo, sa itsura mo. Mukha kang Mukha kang tira dun sa Marawi. Pare ikaw yata yung pinakapanganay dun sa mga Mauti Brothers Magsuot ka ng maayos. Magpagupit ka, may pambili ka na, may pangpabayad ka naman yata ng pampagupit Sinisira mo yung image ng senator dyan. Tulonggis ka. Dinadaan mo, kala mo pelikula pa rin. Hindi yan shooting, hoy.
Pinagtatawanan ka na ng taong bayan dahil sa pagiging inutil mo. Tatakbo-takbo ka ng pagiging senator, hindi mo alam ang gagawin mo. Sa dami-dami ng matatalino at may alam sa batas at sa mga dapat gawin bilang isang senator, bakit ikaw pa ang binoto? Ito na nga ang mahirap mga kababayan, ano? Dahil ho sa ang mga tao kasi, ang iba kasi, porkit kilala, dahil napanood nila sa TV, lalo na ngayon, mag-ingat-ingat ho kayo, may isa na naman pong papasok na, nagbabalak na maging senator sa susunod na eleksyon, ito hong si Philip Salvador. Oh, hindi porkit artista. Tingnan nyo ha, ang daming artista na naging magnanakaw. Bida sila sa pelikula pero sa totoong buhay mga kontrabida. Ha? Sino ba yan? O, meron dyan senator isa. Yung kamukha ni Mujako. O, sino? Diba si Jinggoy? Artista yan. O, mabait yan doon sa pelikula. Makatao, makadiyos. Pagdating sa totoong buhay, makademonyo. Sarili lang ang iniisip. Makikita mo naman sa mukha, manang-mana sa tatay eh. Diba? Kaya nga naalis sa pagiging presidente dahil sa sobrang korap. O ito naman, nakulong, kundi lang dahil sa pera nito, hindi ito makakawala eh. Kaya nga ang problema sa ating bansa dito, kapag kapartido mo yung nagiging presidente, makakalaya ka. Gamit yung kapangyarihan ng isang presidente. Eh parang yan din ang hinihintay yata ni Arnie Tevez. Gusto ni Arnie Tevez bago siya lumaya, kapag iba na yung presidente, gusto niya pagkaalyado niya. Diba? Kaya nga gustong-gusto nila sa susunod na taon, manalo itong si Sara Duterte, maging ito si Digongyo para makabalik na ho si Arnie Tevez nang sa gayon, maligtas na siya sa kaso na haharapin niya. Totoo yan. Pagbalik ko, pag si Sara ang naging presidente, 100% ho yan. Hindi makukulong si Tevez dahil kapartido ho nila yan. Unang-una, tao po ni Duterte yan, si Arnie Tevez. Kaya pag may Duterte ho na naging presidente, mawawalan uli ng hustisya ang lahat ng mga kababayan natin na naapi nitong magkapatid na ito. Kaya nga ho, hindi pa pinapalabas ni Duterte yan eh. Kaya nga po sa susunod na eleksyon, gusto ulit tumakbo ni Duterte para ho magamit niya yung kapangyarihan niya at syempre para din magamit yung kapangyarihan ni Sara. Kaya nga ho, pinatatago muna nila si Bantag. Pinatatago muna nila lahat ng mga nakagawa ng krimen. Mabalik ko tayo kay Philip Salvador kung saan naman tayo napupunta. Nagbabalak na naman ho. Tingnan nyo si Bong Revilla. Diba nakulong dahil din plunder. Diba? Marami pong mga tumatakbo ngayon, ginagamit na lang ho yung kanilang kasikatan. Pero ang totoo, ang kanilang puso ho ay hindi para sa bayan, kundi para magpayaman. Yan ho ang katotohanan. Yan ho ang katotohanan na dapat malaman ho ng ating mga kababayan. Huwag na ho tayo magpadala sa kasikatan dahil artista. Tingnan nyo nangyari. Nakapasok yung isang artista, bida sa pelikula, kontrabida sa totoong buhay. Akala siguro niya yung nangyayari doon sa mga kababayan natin, o yung mga Coast Guard natin ng mga kapatid, nagsushooting lang doon. Ginagaya naman niya. Kapag nagkamali, take 1. Take 2. Hindi ba naman sa tambak na kabubuhan to? Buti na lang, hindi talaga sila nagkatuluyan ni Bina Morales. Kung hindi, nako, ikakahiya to ni Bina Morales. Buti na lang hindi sila naging ni Sharon. Kung hindi, kakahiya to ni Sharon. Balita ko, kaya hindi to pumasa kay Bina Morales, sa pamilya ni Bina Morales, pati kay Sharon. Bobo nga. At saka may natuklasan ako sa Tolonges na to, kaya pala ito galit sa US. Alam ko na mga kababayan. Dahil hindi ho siya binigyan ng US. Hindi siya binigyan ng visa. Dahil nga kilalang kilala siya bilang isang, alam niyo na, scumbag yan eh. Di ba?
Pinagmalaki pa niya doon, yung doon sa Senate hearing, doon tungkol doon sa nakatakas. Tawag pa nga niya doon sa bilanggo, kosa. To longest na to. Pinagmalaki pa. Kung tutusin, mga katulad dito, hindi dapat na maging katulad din ni Jinko, hindi na dapat yan nandiyan dyan eh. Dahil kilala, dahil artista. Di ba? Huwag naman ho nating gawing laruan lang yung ating bansa. Huwag ho natin ibigay kung kani-kanino lang yung isang tungkulin. Okay lang na humanga tayo. Pero yung pag ganitong usapin ay ang pinag-uusapan tungkol sa kapayapaan, kaginhawaan ng ating bansa, huwag naman natin ibigay kung kani-kanino lang. Ha? Kung ako kay Robin Padilla, bumalik na lang sila dun sa tinatawag na Philippine Got Talent. Doon kahit magpatas pa siya ng bigote hanggang tuhod, okay lang. Di ba? Mga Pilipino, magising ho tayo sa katotohanan. Ha? Maging practical ho tayo. Di porket tao ni Digong yung si Robin Padilla, binoto na rin natin. Diyos ko po, santambak ng mga tanga naman tayo mga Pilipino pag lagi tayong ganun. Diba? Maging matalino naman ho tayo paminsan-minsan sa pagpili ng maglilingkod sa ating bansa. Porket kala siguro nila dahil bida itong si Robin Padilla dun sa pelikula, ang magiging karakter nito pag naging senador, bida. Hindi bida, pabida. Sa sobrang pabida, nagmukhang tanga. Dahil walang alam sa batas, ayun, tira lang ng tira. Dahil walang alam sa mga nangyayari sa katotohanan, ayun, dahil natawagan ni Duterte, tirahin mo yan. Ito namang si tanga, dahil nga aso, tuta ni Duterte, tumira din. Ay nako, mga kababayan. Balikan ho natin itong sinasabi ni Martires. Para humalaman ninyo. Ito pa po yung kanyang hinayag dun sa kanyang mga sinabi. Ito po, pakinggan na, babasahin ko po mga minamahal ko mga sabi po ni Martires, may 5.5 billion o 5.5 billion ang nakalaan para sa Office of the Ombudsman sa ilalim ng 5.768 trillion National Expenditure Program or NEP para sa 2014 at 2024. Ito ay mas mababa ng 1.67 billion kumpara sa hinihiling nitong budget na 6.7 billion mula sa Department of Budget at Pamamahala DBM. According to him, ulitin ko, some 5.5 billion was set aside for the Office of the Ombudsman under the 5.768 trillion National Expenditure Program or NEP for 2024. This is 1.67 billion less than its requested budget of 6.7 billion from the Department of Budget and Management, DBM. So malinaw ho. 'Di ba? Hinayag ho niya dito kung gaano ho kalaki yung pera na 'yan. Hindi ba tayo? Ako, tumatayo ho balahibo ko Kaya nga ito lang ho ang masasabi ko sa ating mga senador I hope our senators will push Ombudsman Samuel Martires to tell which departments of our country are wasting the people's money so that they can be punished and their corruption in our country will be stopped. Kasi kung hahayaan lang ho nila yan, 'di ba? Pero ayon nga sa ating nalaman, kaya pala yung iba hindi makapag-react. Kasi pag nag-react sila, baka i-booking din sila. Kaya ayaw din nilang makialam. Kumbaga, kanya-kanyang diskarte na lang ng nakawan.
No? So ngayon, Robin Padilla, makinig kang tulonggis ka. Sige nga, ipakita mo sa amin. Okay, okay na sa amin. Wala kang pinag-aralan. Sabi nga nung iba, okay na sana kahit wala kang pinag-aralan, kahit bobo ka, basta makabayan ka. Eh ang problema nga sa'yo, hindi ka na nga matalino, bobo ka na nga, hindi ka pa makabayan, maka-China ka pa. Eh balita ho kasi mga minamahal ko mga kababayan. Kaya po gusto ni Robin Padilla o ni Digongyo, itong mga Duterte's boys, na wag makialam ang US sa ating mga kapatid na mga Coast Guard. Eh parang gusto nitong mga Duterte na ito na ipakata yung ating mga Coast Guard sa mga China na yan. Nang sa gayon, tumigil na yung pagpapatrolya ng ating mga Coast Guard doon sa sinasabing inagaw na lupain na sakop pa sana ng ating bansa. Ayaw nila Duterte, nila Bato, nila Bongo, eto ni Robin Padilla na may Coast Guard doon na may makikialam. Kasi baka mapikon daw itong mga China na to, masabi nila kung bakit kailangan nilang protektahan yon kahit hindi kanila. Ayon ho sa ating nalalaman. Baka pag napikon daw itong mga China, masabi ng China na kanila yan dahil naibenta na ng isang politiko dito sa ating bansa. Kaya nga po naghahamon itong si Trillanes, pagsalitain natin yung China kung sino ba talaga yung nagbenta ng lupain na yan, yung isla na yan. Para magkaalaman, ayaw ho ng mga Duterte yun. Kasi mabubuking sila. Kaya nga ayaw ng mga Duterte, naguluhin pa yung mga China doon, yung mga Chinese doon. Dahil sigurado naman na kapag napikon yan, ilalabas niya ng katotohanan na kaya pala malakas ang loob ng mga yan na idepensa yung lupain na dahil kanila na at naibenta na sa kanila. Kaya ho, sinisikap nila na manatili ho sa pwesto. Baka ho kasi mabuking sila. At itong si Sara, sinisikap po niya na manatili sa pwesto habang buhay pa yung kanyang tatay. Dahil ayaw niyang makita yung tatay niya na nakakulong. Ayaw niya na makita yung tatay niya na nananagot sa mga kasalanan na nagawa nila dahil nagpapatay sila ng mahigit sa 12,000 katao na halos ang 90% niyan ay mga inosente. Kita nyo? Kaya po, naghahabol ho si Sara na maging presidente. Yan po ngayon ang pinag-aawayan ng dalawang ito. Although magkasanib sila ngayon, pero pareho po yan naghahanda ng pera o limpak-limpak na pera para magamit nila sa susunod na eleksyon nang sa ganun, isa sa kanila ang manatili sa pwesto. Hindi po tayo gumagawa ng... Kaya nga po hinahamon ni Trillanes pagsalitain natin ng China kung sino ba ang nagbenta sa kanila at magpakita ng papel. Kaya nga po malakas ang loob ni Trillanes. Sige nga, kung talagang ako nagbenta, magpakita kayo na nagkaroon kami ng palitan ng pera. At saka sino si Trillanes? Tandaan nyo si Trillanes ay senator lang ho yan. Bago ho bilhin ng ibang bansa, yung isang lugar na pagmamay-ari ng bansa natin, hindi po yan basta-basta at maaaring ipaalam agad nila yan. Lalong-lalo na sa mga kaalyado ni Duterte. Para po mapagtakpan ang lahat ng katarantaduhan nila, binaligtad ho nila. Yung isang sundalo ng ating bansa na noon pa man ay nagpuprotekta na ho sa ating bansa laban ho sa mga MPA, yung po yung pinagtulungan nila. Tandaan ninyo, MPA po
ang naging presidente, kaya ho walang nagawa Trillanes na pagtulungan ho siya ng mga naitalaga sa posisyon nito ni Duterte. Yan ho ang katotohanan. At sa madali man o sa matagal, wala ho yung pinagkaiba sa nangyayari ho sa ibang mga politikong nagtatago sa kanilang kapangyarihan at pera, na dumating pa rin yung panahon na nahayag ang katotohanan. Tandaan ho ninyo, si Trillanes ho ay sundalo na matagal na, bago pa man naging senator, ay naglingkod na sa ating mga kababayan, nakipaglaban sa mga MPA na kung saan kumukontra ho sa magandang layunin ng ating bansa. Samantalang itong si Duterte nahayag, kitang-kita ho sa video, na isang MPA. Bakit ho ganun? Ano hong nangyari sa atin? Nabulag ho tayo sa maling estilo ho. Nabulag ho tayo sa mga sabi-sabi. Kung titira ho kayo sa Davao, hindi po totoo na maganda po yung kanyang patakaran doon. Marami hong galit sa kanya, hindi makaimik. Dahil lahat ng iimik ay pinapatumba niya. Yan ho ang katotohanan. Ba't ko nasabi? Ang lola ko ho mismo ay taga Davao, taga Matina Aplaya. Tabi ho ng dagat. Sila po mismo, lumad na taga dyan. Sabi nga nila, walang umiimik, walang nagsasalita. Dahil pag nalaman na nagsalita ka, bukas makalawa, itutumba ka na ng Davao Dead Squad ni Duterte. So ngayon mabalik ko tayo. Total, Robin Padilla, nandyan ka na lang din naman sa Senado. Ipakita mo sa amin na hindi ka tuta, hindi ka aso, pero alam na ng lahat, aso ka talaga ni Duterte. 'Di ba? Kaya isa ka sa tumutulong para hindi makapasok yung ICC kasi ayaw mong managot yung amo mo na nakapatay ng mahigit 12,000 katao, na halos ang 90% doon ay mga inosente. 'Di ba? Yung pumatay ka nga ng isang tao sa batas ng Diyos lumabag ka na. 'Di ba? Nag-ala Hitler si Duterte. Nag-ala Saddam si Duterte. Alam nyo sa history, si Saddam, hanggang ngayon kinapupuutan ho ng mga taong inapi niya. Maging si Hitler, sa history, walang naging maganda. Diba? Biro mo, inutusan niyang ipapatay para masindak ang lahat ng mga departamento dito sa ating bansa. Katulad doon ng ombudsman. Na kahit ombudsman na may karapatan para habulin siya na walan ho ng pangil. Dahil sa sobrang takot na baka yung kanilang pamilya ay maubos din at gawan din sila ng issue nitong ni Duterte. Magaling ho to. Magaling ho to gumawa ng kasalanan ng isang tao. Mga kababayan, buksan nyo na ho ang inyong mga isipan. Buksan ho ninyo ang inyong damdamin. Huwag na ho natin hayaan na makapasok po ang mga halimaw, mga traidor sa ating bansa. Noong panahon ni Duterte, dumami ang pogo. Tapos nagagalit itong si Robin Padilla, sabi niya, dumadami na dito sa ating bansa yung mga gambler. Ba't hindi yung amo mo ang tanungin mo? At bakit hindi yung amo mo ang sisihin mo kung bakit ang daming China dito, ang mga taga-China dito sa ating bansa? Hindi ba takbuhan nito ng mga China noon? Na pinapaalis sa sarili nilang bansa, na tinatanggap naman ito ni Duterte dahil nga sila ay nagbibigay ng payola, nagbibigay ng pera, nagbibigay ng patong. Diba? Tanga ka ba? Tanong-tanong ka, nasa tabi mo lang yung dapat mong tanong. Ba't di mo tinanong kay Bato?
kasabwat yan. Hindi ka ba naman, ay nako. Kaya hindi ko masisisi ang taong bayan na ang tawag sa'yo ngayon bobo. Ha? O, yung meron naman dito ang tawag sa'yo, B-O. Alam ko sa B-O, ano yun, biskwit. Ha? Kaya mga kababayan, maraming salamat po. At makakaasa ho kayo na hanggat nandito po ang ating programang ito, ay hindi ho tayo titigil nang hindi mabunyag ang lahat ng mga kasamaan o kahayupan ng mga taong nasa gobyerno na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para magpayaman lamang. Muli po sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.